Meron na naman tayong bagong item na ilalagay kay Schwinn. Bumili ako ng floating rotor. So, itong floating rotor na to, gawa ito ni Pro. Pero syempre, hindi ito yung Shimano na PRO o yung Pro. So, itong rotor na to, nabili ko lang to sa Shopee. Ilalagay ko sa description below yung link kung saan ko siya nabili kasi medyo mura yung shop na yun. So, dalawa yung binili kong rotor. Isang 180 para sa harap, saka itong 160 para sa likod. So, ganito yung packaging niya, cardboard lang, na may logo, saka konting drawing. Kaya siya tinawag na floating rotor, kasi para siyang literal na lumulutang. Ang lumulutang dito, itong brake surface. Ito kasing spider niya, itong nakakabit sa hub, saka itong brake surface, magkahiwalay yan guys. Ang nagdudugtong lang dyan, itong bilog na to, itong rivet. Kung mapapansin nyo guys, ito, magkahiwalay siya. Imaginein mo na lang, yung rotor mo, merong suspension system. Okay, so sa material, syempre, itong brake surface, gawa yan sa steel. Kung dito sa spider niya, gawa yan sa aluminum. Commercial muna tayo. May dumating na Shopee ulit. Hindi ako nagkakamali, ano to yung kadena. Pwede. Okay, so i-review ko to guys. Itong Tupri chain na to. Maganda din yung gawa ni Tupri. Yung mga tools niyan magaganda rin, solid. Hindi agad-agad nasisira. So dito guys, malalaki butas niya. Kaparehas din ng ibang mga floating rotor, malalaki. Para sa akin, actually maganda nga ito Mas kapit na kapit to sa brake pad. Kapag tumingin kayo nito sa Shopee, huwag kayo maniniwala na ice-tech to. Hindi to ice-tech. Ang ice-tech, si Shimano lang nakagawa nun. Hindi kasi makikita sa camera, dalawang steel plate lang siya na pinagdikit. Merong isang version nito, yung merong bakal ditong nakaipit, yung katulad nito. Yan, ang tawag naman dyan, cooling fin. Sa Shopee, minsan tinatawag nila yan na ice-tech. Hindi yan ice-tech, cooling fin lang yan guys. O heat sink. Ang lure lang ng mga Chinese seller yan para makabenta sila. Hindi yan ice-tech. Madami na rin akong nagamit na budget mill rotor na meron ding ganun. Heat sink. Ayoko na nun, yung may heat sink. Kasi kapag nagbipreno ka, nagbabibrate yun Kasi nakadikit lang siya naka-clip lang. Medyo corny kasi tapos umiinit din. Wala lang. Tapos ang mahal-mahal pa. Kaya iwasan nyo na yung heatsink na yun. Tapos, panghuli, tignan natin yung kulay. So, itong kulay ng aluminum na to, hindi siya pininturahan lang. Ang ginawa nila dito, inanodize nila. Okay, wala na akong masabi dito, yun lang. Tara, kabit na natin dun. Naikabit na yung rotor guys. Pati yung likod, kinabit ko na rin. Yan siya Nice, swabe. Ang edgy tignan. Okay guys, so testingin natin kung maglalak na yung gulong sa likod. Tara. Yun. Medyo, maglalak na siya. So, kailangan pa nito ng konting bed-in. Yan, kasi brand new yung brake pad na linagay ko Bago pa, pati yung rotor, bago. Yan. Kaya sa next video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-bed-in ng brake pad sa rotor. Yun, madali lang yun. Okay, so yun lang guys. So kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa dito sa Pro Rotors, comment down below lang. Okay, ayos!
O kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo nauubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!